Love. Magandang hapon, gabi po sa bawat isa. Pasensya po sa abala na aming mga gawa sa oras ito. Kami po magbahagi lamang po ng libre pangangaral ng salita ng Diyos. Walang bayad dahil ang salita ng Diyos ay libre lamang po ipinangangaral. At bago pa ako magsisimula, ako muna po yung mananalangin. Nawasan niya ang mensahe ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng banal ng Espiritu ay kumilos po sa puso ng mga tao na maabot po ng aming libreng pangangaral. Maraming Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa oras na ito na kami po ay mapagbahagi ng libreng pangangaral patungkol po sa kabiyakan ng pagtungo sa langit. At ngayon, Panginoon, sa hapong ito sa mga tao na hindi pa sigurado na pag dumating sa kanyang kamatayan kung saan tutungo ang kanyang kaluluwa, Tawag Diyos, kumilos ka sa kanyang puso na matiyak niya, Panginoon, sa pamagitan po ng banal na salita, sa pamagitan po ng iyong anak na si Jesus na nag-alay ng buhay sa krus po ng Kalbaryo. Maraming salamat, Ama. Nawa po'y kamunahan mo ako sa pangangaral mo po sa oras na ito at may taas lamang po ang pangalan mo sa hapong ito. Maraming salamat, Ama. Ito aking dalangin sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Kami po ay mga ngaral ng Macedonia Baptist Bible Church dito po sa Pedro Diaz, dyan po harap po na Nagsigagawa. At kami po ay magbabahagi ng libre pangangaral ng salita ng Diyos, hindi patungkol sa reliyon, kundi patungkol po sa kahalagahan po ng kaluluwa at katiyakan ng pagtungo sa langit. At sa nais po ng Diyos, malaman natin sa pamamagitan po ng Biblia kung paano ba natin matiyak ang pagtungo sa langit. Bakit ba mahalaga na maunawaan natin na dapat natin matiyak bago tayo dumating sa ating kamatayan ay dapat natin matiyak ang pagtungo sa langit. Mga kaibigan, ang Bible ay nagtuturo ng kahalagahan ng katiyakan ng pagtungo sa langit dahil ang sabi po ng Bible, tayo po ay mga makasalanan. Oo. Ano man po ang kalagayan ng buhay mo, mahirap ka man, mayaman ka man, presidente ka man, may pinag-aralan ka man, may reliyon ka man, gumagawa ka man ng mabuti at kaibigan, ang isang katotohanan sa buhay po natin sa harapan ng Diyos, tayo po ay mga makasalanan. Ang kondisyon po natin sa harapan ng Diyos, lahat po tayo ay nagkasala, mahal kong kaibigan. The Bible says in Romans 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kalatian ng Diyos. Ang tao pumamasok sa reliyon, gumagawa ng mabuti. Ito po ay hindi masama, mahal kong kaibigan. Ngunit ang lahat ng ito ay kulang sa harapan po ng Diyos dahil ang isang katotohanan sa ating buhay, ang kondisyon po natin sa harapan ng Diyos, ikaw at ako ay mga makasalanan. Tayo po ay short sa glory ng Diyos dahil ang Diyos banal, ang Diyos perfecto, ikaw at ako ay makasalanan, mahal kong kaibigan. Ano mo kaibigan, ang sabi ng Bible, according to Romans 3 verse 10, "As it is written, there is none righteous, no, not one." Gaya ng nasusulat, walang mag-uwig, wala kahit isa. Ako'y makasalanan, tayo po'y nagkasala sa Diyos. Ang sabi nga po ng Ecclesiastes 7 verse 20, tunay na walang mag-uwig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kaibigan, sabi ng Bible, gumagawa tayo ng mabuti. Ito po'y kulang sa harapan ng Diyos dahil tayo po'y mga makasalanan. Kaibigan, ang kondisyon po natin sa harapan ng Diyos, ikaw, ako, ay nagkasala sa Diyos. Kaibigan, ang pangalawang ipapaabot ko po sa iyo, yung kondisyon natin makasalanan tayo at ang ating kasalanan, kaibigan, ito po ay may kabayaran. Kaya ang tao dumarating sa kamatayan dahil ang kamatayan ay tiyak at sigurado kahit ayaw ng tao. Malakas ka man, bata ka man ngayon, kaibigan, ano man po ang kalagayan ng iyong buhay, ang kamatayan ay sigurado na darating po sa buhay ng isang tao. Kaibigan, mayaman ka man, marami ka man ari-arian sa iyong buhay,
milyonaryo ka man, mayaman ka man kaibigan, ngunit ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi makapagpipigil pag ika'y dumating sa iyo ang kamatayan. Dahil ang kamatayan ay sigurado, at ito po ay sinasabi ng Bible, dahil sa kasalanan, ang tao ay darating po sa kamatayan. The Bible says in Hebrews 9 verse 27, it has been appointed unto man once to die, but after this the judgment. At kung paano itinakda sa mga tao ang minsang mamatay, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Kaibigan, ang ibig sabihin po ng death, ito po ay separation ng ating kaluluwa sa ating physical po na katawan. Walang kamatayan, nasabi ng Bible, minsan tayo daratnan ng kamatayan. Ito po ay tinatawag na physical death. Ang ating katawan magkakasakit, ilalagay po sa kabaong, at ito po ay iinigin po ng mga mahal natin sa buhay. Dahil ang ating katawan ay nilikha ng Diyos sa alabok, at sabi ng Bible, ang katawan natin ay babalik ko sa alabok. Ngunit ang sabi ng Bible, minsan tayo daratnan ng kamatayan, at tayo po'y huhukuman sa lahat po ng ating nagawang kasalanan. Kaibigan, ang mga nagagawa nating kasalanan sa ating buhay, ito po'y may kabayaran. Ito po'y may habol sa harapan po ng Diyos. Dahil sabi po ng Bible, at sabi ng Bible, at sa lahat ng mga sinungaling ay meron na mahagit sa apoy at ang sobre at siyang ikalawang kamatayan. Kaibigan, sa panahon na sinungalingan ng isang tao, para ikaw at ako ay mapunta sa pamagan ng impyerno pang walang hanggan, pagdurusa, malayo sa presensya ng Diyos. Tandaan natin, kaibigan, at sabi po ng Bible, lahat tayo'y nakapagsinungaling at tayo'y mayroong kabahagi sa apoy ng asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaibigan, ang kondisyon natin sa harapan ng Diyos, tayo'y mga makasalanan. Ang consequence ng ating mga nagawang kasalanan, ito po'y kamatayan o kapahamakan sa impyerno pang walang hanggan. Kaibigan, tandaan natin, sa batas ng tao, pag ang tao ay nagkakasala, mayroong hong kulungan para malaman ng tao na siya'y nagkasala. Ganun din po sa batas ng Diyos, kaibigan. Minsan po, ang batas ng tao ay hindi batas. Pag ang tao nakagawa ng kasalanan at siya'y may pera, kaya yung bayaran ng batas. O kaibigan, sa batas ng tao, pag nagnakaw ko ng piso, okay lang yan. Pero kung nagnakaw ko ng 1 milyon, ito'y mabigat at mayroon na pong kaparusahan. Pero kaibigan, sa batas ng Diyos, pag nagnakaw ka ng piso o nagnakaw ka ng 1 milyon, ang sabi ng Bible, ito ho'y pagnanakaw. At ang sabi ng Bible, ito ho'y may kabayaran sa ating pong Panginoon. Sabi ng Bible, nakapagsinungaling ka lang, pupunta tayo ng impyerno. Lahat po tayo ay nakapagsinungaling una sa ating Diyos, pangalawa sa ating magulang. Minsan nasabi natin, nagagawin na tayo ng ating mga classmates, pero ito ho ang ating pupuntahan. O ulit ay pagsisinungaling na, mahal kong kaibigan, pupunta tayo ng impyerno. Lahat ng tao na nakapagsinungaling, tayo ho'y pupunta sa impyerno. Tandaan natin, kaibigan, may religious naman. Magaling kang tao, walang problema dyan, pero sa harapan ng Diyos, ang sabi ng Bible, Isaiah 64 verse 6, na ito ay basahang marumi lamang sa harapan ng Diyos, ang ating kabutihan, ang ating pagsisipa. Ito po ay basahang marumi lamang sa harapan ng Diyos, dahil tayo ay mga makasalanan. Kaibigan, ang panahon ngayon ay maulan. Malamig ang panahon ngayon, pero ang impyerno ay nananatiling mainit sa mga tao hindi kumikilala kay Kristo at sa mga tao hindi nagsisisi sa kanyang mga pagkakasala at pag dumating sa kanyang kamatayan na hindi siya nagtitiwala na si Kristo lamang ang tagapagligtas, siya po'y pupunta sa impyerno. Tandaan natin, kaibigan, makasalanan tayo, pupunta tayo ng impyerno dahil nakapagsinungaling tayo. Masamang balita, hindi masamang balita na mahirap ka, kaibigan. Hindi masamang balita na ikaw ay isang mababang tao lamang. Hindi masamang balita na ikaw ay maraming utang. Ang pinakamasamang balita na pag dumating sa iyo ang kamatayan na wala tayong tamang relasyon sa ating Panginoon, tayo ay pupunta ng impyerno. Ngunit ang Bible ay hindi lang nagtuturo ng masamang
dakilang pag-ibig na ang kasalanan ng isang tao ay mayroong kapatawaran habang nabubuhay siya pag siya'y magsisisi at manampalataya sa ibinigay ng Diyos Ama sa pamamagitan po ng kanyang bugtong na anak, walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaibigan, ano ba nagagawa mong kasalanan? Mamamatay tao ka man, magnanakaw ka man, nanglaman ka man sa iyong kapwa, pag ika'y lumapit at magsisi ng tunay sa pangalan ng ating Panginoong Isus, ang Diyos po ay willing na magpatawad mo sa ating kaibigan. Minsan, ang kapwa natin tao, pag himuhingi tayo ng kapatawaran, ang hirap magpatawad. Pero pag ang tao lumapit sa Diyos, anumang bigat ng iyong pagkakasala, ang Diyos ay willing na ikaw ay papatawarin. At nais ng Diyos na ikaw ay mabiyak mo ang pagtungo sa langit. Kaibigan, mahal tayo ng Diyos, kaya po kami nangangaral dahil nais ng Diyos na ang tao magsisi at manampalataya sa anak ng Diyos na nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo 2,000 na nakaraan. Sa Jesus po ang kaligtasan, kaibigan. Hindi ang ating relihiyon, hindi ang ating kabutihan. Bakit pa bumaba sa Jesus kung sapat na pala ang relihiyon para tayong maligtas? Bakit pa bumaba sa Jesus sa langit at nagkatawang tao kung pwede pala mabuting gawa, makapunta na sa langit? Lahat na yan ay kulang. Kaya bumaba si Kristo dahil kulang ang relihiyon mo at relihiyon ko. Kulang ang kabutihan mo at kabutihan ko para tayo pumunta sa langit. Dahil ang ibinigay ng Diyos Ama na kaligtasan na paraan dito sa mundo, walang iba ho kundi ang ating Panginoong Jesucristo. John 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pagsimpan ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang bugtong niya na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang buhay dito ay napakaising lamang at nais ng Diyos makapitan mo ang buhay na walang hanggan na nasa langit na kasama po ang Diyos magpawalang hanggan. Kaibigan, makasalanan tayo. Deserve po natin ang impyerno dahil tayo'y makasalanan. Wala tayong time sa Diyos. Marami tayong time sa barkada. Pero sa Diyos, wala tayong time. Pero ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng paalala at panahon at oras na nais ng Diyos na ikaw ay mabiyak ang langit. At ayaw ng Diyos na ang kaluluwa ng isang tao ay mapahamak sa impyerno. Bagkos magsisi ang tao, manampalataya, kilalanin si Kristo bilang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas. Kaibigan, ang Diyos ay dakila ho ang pag-ibig natin. Ang Diyos ay dakila ho ang pag-ibig sa ating mahal kong kaibigan. Busy tayo dito sa mga bagay-bagay sa pisikal na buhay natin, kaibigan, at nakakalimutan natin ang kalagayang espiritual natin sa harapan ng Diyos. Kaibigan, sa oras na ito, nais ng Diyos ipamot sa iyo ang mabuting balita na si Kristo ay nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo 2,000 na nakaraan para ho bayaran ang iyong kasalanan. Siya'y nag-alay ng buhay, binugbog, binuraan, nilagyan ng koronang tinik, may pinako sa krus, namatay, inilibing, at ang pagkalipas ng 3 araw, Jesus Christ is risen from the dead. Si Jesus po ay muling nabuhay ng muli sa mga patay pagkalipas po ng 3 araw. Ang pangako ng Diyos, ang sino mo sa sampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan sa langit yon. Ngunit sa isang tao na hindi kumikilala na si Kristo ay anak ng Diyos at siya lang ang tagapagligtas, ang sabi ng Bible, mananatili ang galit ng Ama at ang kabayaran ng kasalanan kapahamakan sa impyerno. Aiso ng Diyos, matiyak natin ang langit. Hindi reliyo kong Macedonia Baptist Bible Church ang makapagdadala sa iyo sa langit. Ngunit gagamitin ang Macedonia Baptist Bible Church sa pamamagitan ng Biblia, malalaman mo, si Jesus pala ang katiyakan ng langit. Si Jesus pala ang ibinigay ng Ama para matiyak natin ang langit sa pamamagitan ng pananampalataya. Acts 16 verse 31, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved,
manampalataya ka sa pangalan ng Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. The Bible says in Acts 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan na ibigay sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas. John 14 verse 6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Hindi si Maria ang daan ng langit. Hindi si Pablo ang daan ng langit. Hindi ang reliyon o leader ng reliyon ang paraan ng langit. Ang paraan ng langit, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nag-alay ng buhay para sa iyo at para sa ating pagkakasala. Nais ng Diyos, maligtas ka, kaibigan. Alam mo, kaibigan, makamtan mo man ang mundo. Pag hindi mo nakamtan si Kristo sa buhay mo, lahat ng mayroon ka, walang kabuluhan yan sa harapan ng Diyos. Okay lang, mahirap tayo kung meron naman tayong Kristo na magliligtas sa ating sa kapamakan ng impyerno. Sabi nga po, makamtan mo man ang mundo. Maging billionaire ka man, maging famous ka man sa mundo ito. Pero pag wala kang Kristo sa iyong puso, lahat ng yan ay walang kabuluhan. Kaibigan, si Kristo po ay nagbabago ng buhay ng isang tao. Ang Kristo ng Biblia ay nagbabago ng puso at buhay ng isang tao na tunay na sasampalataya sa Kanya. Kaibigan, tandaan mo ito. Mahirap bitawan ang bisyo at wala kang Kristo na sinampalatayanan sa iyong buhay. At natin, kaibigan, bago ako tumayo rito, alipinin po ako ng bisyo. But praise the Lord, salamat sa tamang relasyon na kay Kristo. Natotoo pa lang Bible. Ito pala yung salita ng Diyos. Nothing impossible with God. Walang imposible sa Diyos, kaibigan. Subukan mo, isuko ang puso mo sa Diyos. Kaya kang baguhin, kaibigan. Kaya kang bigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Yung buhay mo nga na pang araw-araw binibigay ng Diyos. Yung bawat hininga mo ay binibigay ng Diyos sa iyo ang araw-araw na yan. Ang eternal life ay kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Basta sabi ng Bible, panampalatayanan mo siya ng tunay sa iyong puso. Papasukin mo si Kristo sa iyong puso at magsisi ka at tanggapin mo siya bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Ang kondisyon natin sa harapan ng Diyos, makasalanan tayo. Kabayaran ng kasalanan, kapamakan sa impyerno. At ang sagot ng ating kasalanan, ang gamot para maiwasan natin ang kapamakan ng impyerno, walang ibang po kundi si Kristo. Si Christ ang sagot para maiwasan natin ang kapamakan ng impyerno sa pagsisisi ng tunay sa ating puso. Confess through Christ, kaibigan. Magpapuntis tayo sa ating Panginoon. Aminin natin na tayo'y makasalanan, tayo pupunta sa impyerno, at kailangan pala natin ng isang persona. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Sa Hesus, na tunay buhay at totoong nagbabago ng puso at buhay ng isang tao. Sa Hesus ay tunay na makapangyarihan sa isang taong tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at sarili ang tagapagligtas. Maraming salamat po at magandang gabi po sa bawat isa at bawat sana ang mensahe ng David Pangangaral ay nagbigay po sa akin ng paalala na wag mo ngayon na dumating sa iyong buhay. Wag mo ngayon na dumating sa iyong kamatayan na wala ka pang tamang relasyon kay Kristo. Habang may buhay ka, may pag-asa. At ito ang pag-asa ay makakamtan mo lang kay Kristo. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Maraming salamat po. Magandang gabi po at ako po'y manalangin sa bawat isa. Heavenly Father, thank you, Diyos, sa hapong ito. Nawa Panginoon, kumilos pa po sa puso ng mga tao. Nagkay panampalataya sa iyong bugtong na anak ay sinugo mo dito sa mundo para kami mga makasalanan ay tubusin sa kapamakan ng impyerno. Ama, ingatan mo po ang mga tricycle driver, yung mga naghahanap buhay dito. Ingatan mo sila, pagpalain mo Panginoon, at nawa Diyos, kumilos ka sa puso ng mga tao, at sila'y tunay na manampalataya sa kaisa-isang anak mo na sa Hesus. Maraming salamat naman, nawa patuloy, nalabitin mo ang aming buhay sa mga tao na wala pa
pangalan na Isus. Maraming salamat, Ama. Ito ang aking dalangin sa pangalan na Isus namin na pagligtas. Amen. Maraming salamat po. Maulan na gabi sa bawat isa. Ingatan tayo ng Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. So,